Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. So welcome back to our 365 daily devotions. So today is August 29 and today is Thursday. So ngayon church day namin since today nga is Thursday. And this will be our fourth installment of our current series, which is the 7 marks of a healthy family. So, ang topic natin for today is cash, team stewardship, and financial freedom. So, yung pang-apat na mark of a healthy family is yung cash, team stewardship, and financial freedom. So, about financial freedom. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse natin tatalakayan ay ang Acts chapter 20, verses 34 to 35. So, in New International Version, "You yourselves know that these hands of mine have supplied my own needs and the needs of my companions. In everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak, remembering the words the Lord Jesus himself said, 'It is more blessed to give than to receive.'" In Filipino translation naman, or in ang Biblia, 2001 version, "Kayo mismo ang nakakaalam na ang mga kamay na ito ay naglingkod sa aking mga pangangailangan at sa mga kasama ko. Sa lahat ng bagay ay pinakita ko sa inyo na sa ganitong paggawa ay dapat tulungan ang mahihina, alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya mismo ang nagsabi, 'Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap.'" So, para mas mapalawak pa itong talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, financial freedom honors the Lord. So, why does financial freedom honors the Lord? So, when we are, or when we have financial freedom, it only means na wala tayong utang. Hindi tayo mapupunta sa isang sitwasyon na kailangan nating umutang just to survive, or umutang para lang din bilhin yung mga kagustuhan natin sa buhay like luho. So, financial freedom, ito yung pagiging financially stable mo, na hindi mo kailangan manghingi sa ibang tao para sa everyday needs mo and sa luho mo. And syempre, alam mo kung paano mo i-manage yung financial matters. Yung pera mo, yung pagbabudget ng pera mo, yung mga expenses mo. So, alam mo kung paano hati-hatiin yung pera mo. And being able to manage your finances is also part of being or having a financial freedom, which honors the Lord nga. Number 2, financial freedom requires hard work. So, ito, proven and tested na to. Kasi, tayo, kahit magtrabaho tayo ng magtrabaho, kung panay tayo, utang pa rin. So, yung kinikita natin is pinangbabayad lang din natin ng utang. Which definitely shows na hindi tayo marunong mag-manage ng pera natin ng maayos. Kasi, even though kumikita tayo, napupunta lang to sa pagbayad ng mga utang natin. Therefore, we are not financially free. Wala tayong financial freedom. So, kailangan ito ng hard work kasi kailangan nating aralin kung paano ba tayo magiging financially free. Ano ba ang dapat natin gawin and ano ba ang mga dapat nating iwasan to be able to be financially free, to have financial freedom. And number 3, financial freedom is a greater blessing. So sabi nga sa verse, Jesus said himself, "It is more blessed to give than to receive." So, dapat ang mindset natin, mas okay nang tayo ang magbigay, mas mapalad na tayo ang magbigay kaysa tayo ang tumanggap. So, when we are financially free, when we have the financial freedom to do so, we should help other people, diba? Tayo yung magbigay sa mga nangangailangan, and the blessings will grow more abundantly on us. Kapag tayo ay hindi nagdadamot at hindi makasarili, yung blessings na ibinabalik ng Lord sa atin ay sobra-sobra pa kaysa sa pangangailangan na hinihingi natin, diba? So, we should be a blessing to other people, just as how we are blessed to be in God's presence. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application.
Number 1, honor thy heart by pursuing financial freedom. Number 2, work hard together to achieve financial freedom. And number 3, aim for the blessed life by attaining financial freedom. So, ayun lamang po for our devotion for today, and I hope na may natutunan tayo. So, may God bless us all.